Sa mga mas elderly naman po, sa mga senior citizens, meron po ba silang mga iba pang bakunang binibigay sa Yeah, opo, no. So for elderly talaga, yung mga 60 and above, yun, yearly influenza, pneumonia vaccines, depende sa brand. Tapos nandyan din po yung shingles vaccines, Ay, yung opo. 'di ba, yun yung mga blister skin disease ng mga yung reactivation ng chickenpox po kasi, no. Tapos meron din po yung RSV vaccine for very elderly individuals, mga more than 75 years old. Pero Dok, dun po sa mga nabanggit nyo kanina na vaccine for young adults, meron po ba doon na hindi na rin pwedeng i-take ng mga senior citizen? Oh, well, isa po doon yung HPV, no? Kasi syempre, Hindi na effect. exposed na kasi sila most probably. Hanggang pang ilang taon lang po yung HPV, Dok? Sa po, no, hanggang 26 years old, pero pagka umabot ng 45 years old, pwede pa. Shared decision na po siya. Ibig sabihin, kung may risk pa ba or na-expose na ba, baka hindi na kailangan kasi. Oh. So, kailangan pa rin po talaga ma-check po ng mga Yes. doktor. Na kailangan mo nang magpasuri sa doktor po para maibigay yung mga bakuna na necessary pa sa kanila. Okay. Pero meron po bang mga special vaccines para naman po dun sa may mga chronic illness? Tsaka meron din po bang vaccines na medyo delikado pag tinik ng mga may comorbidity na hindi nasasuggest sa'yo na i-take? Bali, for may mga chronic diseases, for example, heart, lung disease, and kidney disease, sila po yung may benefit talagang mabigyan ng pneumonia and influenza vaccine. Kasi pag nagkasakit sila, pwedeng mag-exacerbate yung underlying condition nila o lalong lumala yung condition nila. Tapos mga pasyente pong nagdadialysis, yung hepatitis B vaccine, no? Tapos yung ito, hindi siya chronic disease, yung mga buntis, kailangan din ng yung mga Tdap o yung tetanus, diphtheria, and pertussis vaccine. So, yun. May isa pa, no? Siguro kailangan ko lang i-mention yung mga healthcare workers natin, mga nagtatrabaho sa ospital, sila din dapat mabigyan ng MMR, hepatitis B kasi exposed sila sa mga sakit. Ngayon yung mga pasyente naman po na sabi niyo po na may mga bawal, yung mga patient po na may mahina talagang resistensya, yung mga walang spleen o yung mga nag-chemo, sila yung bawal bigyan ng mga live vaccines. For example, yung MMR and yung live na influenza vaccine. Kasi pwedeng lumabas yung sakit sa kanila kasi nga mahina ang resistensya. So yun, again, kailangan pong ipatsuri muna sa doktor nila ano yung mga dapat nila o bawal i-take na vaccines. Dok, para naman po dun sa mga nagpapa-vaccine na merong multiple doses, di ba po meron pong binibigay po yun na schedule yung mga doktor, o ito, ganitong araw ka babalik para sa second dose mo. Pero minsan po, hindi po may iwasan na yung mga kasangbahay natin, hindi po nakakapunta, nakakalimutan, o kaya po may biglang emergency. Paano po yung nangyayari kapag ganun, Dok, na babawasan po ba yung effect ng mga vaccine pag ganun? Or kailangan po ba nilang umulit sa first dose? Madalas po yan, So po yan, ang gagawin lang po is catch up lang po. Hindi naman kailangan back to default o ibabalik sa zero. Ihahabulin na lang po siya. Well, ideally talaga, nasa tamang schedule, pero wala naman tayong magagawa kung nakalimutan na. Ihahabulin na lang po yan. Pero same lang po ba yung nun, Dok? Yung tagal ng, bawa, kung anong klase ng vaccine yung tinitake, ganun din ba? 3 months ba? Ganun? 2 months? Depende po sa vaccine. Iba-iba din. Pero kung na-miss by 1 month, di habulin na lang. Kung that day na lang bigyan na rin pag nagpa-follow up sila. So kailangan na lang sabihan talagang kailan yung next na follow up para doon sa bakuna.